Huwag ka po maingay, kuya. Nothing beats a Jet2 holiday. Ay, huwag kayong maingay. Okay. So, hello. Nagre-record ba? Wala tayong kasamang officers. Wala tayong kasamang officers. Nothing beats a Jet2 holiday. Ay, huwag niyong paingayin yung soundboard niyo. Ayos kayo dyan. Okay. So, ang agenda po ng study session natin ngayon is chem. So, topic natin dito yung basics. Tapos yung tawag dito, yung naming. Tapos yung pagkuha ng molar mass, ganun. Tapos yung ilang topics rin sa thermochem. Tama ba? Tapos papahapyawan natin yung redox reactions, no? Okay. So hanggang kano kahaba to? Okay. Okay, so i-ready po ninyo yung mga cycle nyo, mga periodic table, and then magi-start na po tayo. Okay, ready na ba? Uy, manimik ka, Anjo, visit ka. Okay. So, first topic, yung naming ionic compound. So, siguro naman alam nyo na kung paano yan, di ba? So, kapag sa ionic, ano ba magto-drawing? So, kapag ionic, ang ginagawa lang natin, kinukuha lang natin yung name ng metal. Yan, tapos yung root ng non-metal. Tapos, dudugtungan natin ng IDE sa dulo. So, ano ba itong AL? Itong AL. Diba yan ay aluminum? Yan yung metal. So, lalagay natin aluminum. Tapos, yung pangalawa is oxygen. So, yun yung non-metal. So, yung root ng oxygen is ox. Tapos, dudugtungan natin ng IDE. So, magiging oxide. Okay? So, yun lang. So, yun yung sa number 1. Number 2, yan, siguro alam nyo na yan eh. Diba ano lang yan? Sodium chloride. Kasi ito, sodium. Tapos ito naman, chlorine. Pag tinugtungan nyo ng IDE, magiging chloride. So, sodium chloride. Okay, tapos dito naman, sa number 3, diba? Magnesium. Magnesium siya, tapos yung pangalawa, oxygen. Yung oxygen, magiging oxide. So, magiging magnesium oxide. Tapos, ito naman sa 4, ito is, calcium, diba? Calcium, tapos yung non-metal is chlorine. So, papalitan natin yung dulo niya ng IDE. So, magiging calcium chloride. Tapos, ito namang sa 5, ito is potassium, tapos bromine. Yung potassium yung metal, yung bromine yung non-metal. So, papalitan natin ng IDE yung dulo, magiging potassium bromide. Check natin, aluminum oxide, sodium chloride, magnesium oxide, calcium chloride, potassium bromide. Okay? Basic lang naman yun, alam nyo na yun eh. Ko ba yun sinama? Okay, next. Yung kapag gagawa naman ng tawag dito, chemical formula. So, start tayo dito, lithium fluoride. Okay. Yan. So, ang unang gagawin, hahanapin lang natin yung chemical symbol nila sa periodic table. So, ano ba yung lithium? Di ba Li yan? Yan. Pa-check na lang kung tama ako. Tama, Li. Nasa pinakakaliwa siya. Tapos, itong fluorine, fluoride or fluorine, ang chemical symbol niya is F, di ba? Yan. Tapos, pag nakita nyo na yung mga chemical symbol nila, hahanapin nyo naman. Ingay ba yung background ko? Okay, so, pag nakita nyo na yung chemical symbol, next nyo gagawin is hahanapin nyo yung atomic charge.
oxidation state. So makikita nyo yun sa may ano lang, yun yung number na may sign dun sa ano periodic table. So yung lithium, siya is +1, di ba? Tapos yung fluorine, siya ay -1. Nakita nyo ba sa ano nyo, periodic table nyo? Hello? Nakita nyo ba kung saan? Yes. So yan, yun yung oxidation state nila. And then ang gagawin nyo is i-criss-cross nyo lang. Ito mapupunta sa fluorine, tapos ito mapupunta sa lithium. Yan. So ang mangyayari, magiging Li, tapos ito mapupunta sa lithium, so 1, and then F. Tapos ito naman mapupunta sa fluorine, so 1. Or kapag pag 1 lang naman yung subscript, kahit di nyo na yun isulat, kahit LiF na lang. Yan po yung sa lithium fluoride. Okay, check natin kung tama. Yun, tama, LiF. Okay, next tayo. Okay, wait lang, gets nyo ba? Gets nyo yan, alam nyo na yan eh. Okay, next tayo, sodium sulfate. Sodium sulfate. Ba't parang di yan L? Yan. So, yung sodium, ano ba yung symbol niya? Na yan, di ba? Tapos, sulfate. Ano ba yung sulfate? Yung sulfate, makikita nyo na sa may babayan ng periodic table nyo. Yung sa may cations and anions. Okay. So, pag hinanap nyo sulfate, yung symbol niya is SO4. Nakita nyo ba kung saan? Yung sulfate. Sa may bandang baba lang yan, men. Nakita nyo naman. Wala, may dash 2. Yan. Tapos, yan. So, nakita nyo na yung symbols nila. Next nyo gagawin na hanapin nyo yung charge nila. So, yung Na may +1. Tapos, yung SO4, siya ay -2, diba? Yan. Tapos, gagawin nyo, i-criss-cross nyo lang. Yan. So, magiging Na. Tapos, yung 2 mapupunta kay Na. Na2. Tapos, copy nyo lang yung next, SO4. Tapos, itong 1 mapupunta kay SO4. So, oops, naging permanent na naman siya. So, yan, magiging ganyan. Tapos, 1. And then again, kapag 1 lang naman yung subscript, kahit di nyo na yun isulat. So, magiging Na2 SO4. Yan. Yan yung chemical formula ni sodium sulfate. Okay, gets? Ay, ba't mali? Yan. Ganyan lang. Tapos, gets ba? Gets naman. Gets yan. Okay, next tayo, calcium carbonate. Calcium carbonate. Okay. So, first step ulit, hanapin nyo lang yung symbol nila. So, calcium is Ca. Ang carbonate is CO3. Wala, pangit ang sulat. Yan. Tapos, pag nahanap nyo na yung symbol nila, hanapin nyo lang yung charge nila. Si calcium, meron siyang +2. Si carbonate, ano siya? -2. Yan. Tapos, i-criss-cross nyo lang ulit. So, magiging calcium. Tapos, yung charge na to, magkakantay ng 2. Tapos, CO3. Tapos, ito naman, mapupunta sa CO3. Lagyan natin ng parenthesis. Yan. Tapos, kapag nakita nyo, pwedeng i-simplify yung subscript. Kunyari, ito, yung dalawang 2, di ba divisible yan sa 2? Kapag sinimplify natin yan, dinivide sa 2, yung parehas, magiging CaCO3 na lang. Okay? Kasi sinimplify itong dalawang 2 na subscript. Kaya CaCO3 na lang siya. Okay? Gets? Gets yan. Okay, next naman. Magnesium. Ionic ba to? Hindi naman yan ionic. Aray mo, hindi naman yan ionic eh.
Wait lang, skip natin. Ay, wait. Hindi, ionic nga. Vocals. Sorry. O nga, ionic nga yan. Sorry, guys. Okay, next tayo. Magnesium chloride. Sorry, inisip ko covalent siya. Yan. Okay, so yung magnesium, ano yung symbol niya? Mg. Yung chloride, Cl. Yan. So, tapos yung charge nila, magiging positive to ito. Tapos sa chlorine, kung makikita, di ko alam kung sa inyo rin ganito, pero yung sa akin kasi, yung charge ni chlorine is positive negative 1, positive 5, tapos 7. Okay, pag ganun rin yung sa periodic table nyo, marami yung oxidation state ni chlorine, ang gagamitin nyo is negative 1. Okay. So, ganun kapag kay chlorine. So, ngayon, criss-cross lang ulit, magiging ganyan. So, magiging Mg, tapos yung 1, so lalagay nyo yung 1, and then Cl, tapos yung 2, tapos Mg, yan. Tapos, yung 1, kahit di na natin isulat, so magiging MgCl2. Yan. Okay. Basic. Tapos, next tayo, barium sulfate. Lagay ko lang. Barium sulfate. Okay. So, ang barium, ang symbol niya is Ba. Ang sulfate na, ba't parang di yan UAL? Okay, ang sulfate naman is SO4. Okay, tapos, hanapin nyo naman yung charge nila, no? So, yung barium, ang charge niya is positive 2. Yung SO4, ang charge niya is negative 2. Yan. Tapos, i-criss-cross nyo lang. Itong 2 mapupunta kay barium. Yan. Tapos, yung SO4 naman. Tapos, itong 2 mapupunta kay SO4. Yan. Tapos, para silang pwedeng i-simplify, diba? Divisible by 2. So, magiging BaSO4. Yan. Yan po yung sa barium sulfate. Check natin kung tama sagot natin. Lithium fluoride. Ano yung sagot ko? LiF. Sodium sulfate. Na2SO4. Okay, tama. Calcium carbonate. CaCO3. Okay. Magnesium chloride. MgCl2. Tapos barium sulfate. BaSO4. Okay. Gets niya yan, sabi ko eh. Okay, next naman is kapag transition metals. So, una, paano ba masasabi nating transition metals? So, yung transition metals, sila yung nasa may gitna. Ay, may kita niyan, may nakalagay early transition metals or late transition metals. Sila yung nasa gitna ng periodic table. Okay, tapos, pag transition metals, usually, marami yung charge niya. Katulad dito sa nickel, yung charge ng nickel is either positive 2 or positive 3. Okay? So, kaya naglalagay ng parenthesis is para i-specify kung anong charge ba yung ginamit. Okay? So, try natin ito. So, nickel 2 oxide. Yan. So, ang nickel, ang ano niya, symbol is Ni, and si oxygen is O. Ngayon, titingin lang kayo dito sa parenthesis para malaman kung ano yung charge nung transition metal. So, sabi, 2 daw. So, yung charge niya is positive 2. Okay. Tapos, hanapin nyo lang kung ano yung oxidation, yung charge ni oxygen. So, yung charge niya is negative 2. Okay, may kita yan sa periodic. Tapos, criss-cross nyo lang. So, Ni, tapos itong 2 mapupunta kay nickel. Tapos itong 2 mapupunta kay oxygen. Tapos, pwede nating i-simplify para silang divisible by 2. So, magiging NiO. And yan yung kay nickel 2 oxide. Okay? Gets naman. Sana gets nyo. Masyadong mabilis.
malaking itik to sa Boston Celtics. Okay, next tayo. Chromium 3 bromide. Okay. Chromium 3 bromide. Ayan. Yan. So, una hanapin nyo yung symbol nila. Si chromium is Cr. Si bromine or bromide is Br. Yan. Tapos, titingin lang kayo dito sa number dito. So, 3 daw. So, ang chromium is positive 3. Tapos, si bromine, ang kanyang oxidation state is negative 1. Okay? Tapos, kay-criss-cross nyo lang. So, Cr, itong 1 mapupunta kay chromium. Di ko na isusulat kasi di rin naman isusulat yung 1 eh. Tapos, Br, itong 3 mapupunta kay Br. So, ang chemical formula ni chromium 3 bromide is CrBr3. Okay? Tapos, yan, gets nyo naman yan eh. Ito naman, lead 2 bromide. So, lead 2 bromide. Wow, ganda ng sulat. Okay. Ay, mali. Dapat small lang yan. Yan. Okay, kapag ganyan, hanapin nyo lang ulit yung symbol. Ano ba si lead? Pb. Tapos si bromide is Br. Yan. Tapos, kung ano yung number nandito, yun yung oxidation state ni transition metal. So, positive 2. Tapos yung bromine, negative 1 siya. So, kapag nag-criss-cross, magiging PbBr2. Okay? Ganun lang, men. Okay, kayo naman yung magsagot netong 14 and 15. Okay, iron 3 oxide, tsaka copper 2 sulfate. Okay, try nyo guys. Send nyo na lang sa ewan. Kung anong saan nyo isa-send. Kahit mag-on mic na lang kayo. Fe2O3 po, teacher. Sure ka dyan? CuSO4 po, chair. Sure ba kayo dyan? Getin na natin. Oh, Fe2O3, CuSO4. Ang galing. Ang galing. Okay, so gets nyo naman yan, no? Bahala na si Anjo sa price nyo. May star po ba ako, teacher? Laan mo. Okay, next tayo. Yan. Naming ionic ito naman yung gagawa tayo ng pangalan galing sa chemical formula. Okay, so una CO. Tama ba? Mali pa. CO2O3. Okay. So, ang gagawin nyo lang. Okay. Okay. So, CO, hanapin nyo lang sa tawag dito. Periodic table. Ano ba si CO? Siya diba si cobalt? Cobalt. Yan. Tapos, titingin kayo kung ano yung number na nasa non-metal. Diba 3 yung nakalagay dito? So, ibig sabihin,
yan yung charge ni cobalt. Okay, bakit? Kasi kapag nag-criss-cross tayo, 'di ba yung charge ni cobalt mapupunta kay oxygen. Okay, so kaya ganun. Kung ano lang yung subscript na nandito sa tabi ng non-metal, yun yung charge nung transition metal. So since 3 dito, ibig sabihin yung charge ni cobalt is 3 rin. Okay? Tapos next, kunin nyo lang ito, ano ba si oxygen? Oxygen. Tapos papalitan nyo lang ng IDE ulit yung dulo. Kasi nga ganun kapag sa ionic. So magiging cobalt 3 oxide. Yan. Gets naman kung paano nangyari yan. Alam, may dash to. Ang galing. Hello po. Wala si Kuya Bray rin. Aray ko. Okay. So, next po. Bakit parang ano to? Ano to? Manganese. Okay. Next tayo. MnCl2. Okay. So, gagawin nyo lang. Hanapin nyo lang ulit yung pangalan nila sa periodic. So, itong si Mn, siya si manganese, di ba? Yan. Tapos, titingin lang kayo sa number na nasa tabi ng non-metal. So, 2 ito. So, ibig sabihin, yung charge ni manganese is 2. Yan. Tapos, ano ba si Cl? Di ba siya si chlorine? So, pag pinalitan mo ng IDE yung dulo, magiging chloride. Yan. So, yan po yung name MnCl2. Manganese 2 chloride. Alright. Next tayo. V2O5. Okay. So, V2O5. Okay. So, ganun lang ulit. Ano ba si V? Sa periodic table, siya si vanadium, di ba? Vanadium. Tapos, ano ba yung number na nasa tabi ni oxygen? 5. So, ibig sabihin yun yung charge ni vanadium. So, V. Yan. Tapos, ano si O? Siya si oxygen. So, pag pinalitan mo ng IDE yung dulo, magiging oxide. Yan. Tapos, yan po yung name ni V2O5. Okay? Tapos, next naman. FeNO3 quantity 3. Okay. Paano babasahin yun? Basta yun. So, Fe NO3 and 3. Yan. Tapos, again, hanapin nyo lang yung pangalan nila. Ito si Fe, siya si iron, diba? Iron. Tapos, ano ba yung number na nasa tabi ni NO3? 3. So, ibig sabihin, yung charge ni iron is 3. Yan. Tapos, ano ba si NO3? So, titingin lang kayo doon sa nasa pinakababa ng periodic nyo, yung sa may cations and anions, may kita nyo doon si NO3. So, ang pangalan ni NO3 is nitrate, di ba? Nitrate. Yan. And yan po yung name ng compound. FeNO3 is iron 3 nitrate. Okay? Gets naman, no? Gets niya yan. Kayo na yan, eh. Okay, next tayo. SnO2. Okay. SnO2. So, ano ba si Sn? Di ba siya si tin? So, tin. Ngayon, pag sa mga ganito, pag sa transition metals, careful po kayo lagi, Kasi, hindi po porke yung number na nandito sa tabi ng non-metal, hindi ibig sabihin na siya nakagad yung charge nung transition metal. Hindi po yan tin 2 oxide, Hindi yan tin 2 oxide. Bakit? Kasi kung matatandaan ninyo, yung charge ni oxygen is negative 2, 'di ba? Pero kung makikita nyo, wala namang 2 na nakalagay dito sa Sn. Di ba dapat magkakaroon ng 2 dyan kasi nag-criss-cross? Di ba? Kunyari may tayo, Sn, tapos O, negative 2. Kapag kinriss-cross nyo yan, dapat may 2 dito, di ba? Yan. Kaso wala namang 2 dito. So, ibig sabihin nun? So, ibig sabihin,
na-cancel. Na-cancel itong 2. Okay, na-simplify siya. So, ang gagawin nyo kapag ganyan, okay, lalagay nyo SN. Yan. Tapos, sabi daw, 2 oxygen. So, oxygen, oxygen. Tapos, ano ba yung, tawag dito? Ano ba yung charge ni oxygen? Diba negative 2? Negative 2, tapos negative 2. Yan. Gagawin nyo, pag-a-add nyo lang yung oxidation state na yan. Negative 2 plus negative 2 is negative 4. Okay? Ngayon, negative 4 to, diba? So, ang goal kasi kapag nag-form ng compounds is ang ano nila, overall charge nila is neutral. Ibig sabihin yung charge nito is 0. So, ano bang number yung kapag in-add sa negative 4, ang magiging sagot is 0? Diba positive 4? Positive 4 plus negative 4 is 0. So, ibig sabihin, positive 4 yung charge ni SN or ni tin. So, ang pangalan niya dapat is tin 4 oxide. Okay. Nagets niyo ba kung ano yung nangyari dun? Nagets niyo ba? Okay. Kasi kung i-ano natin yan, i-criss-cross natin yan, SN, tapos 4, yan, positive 4, tapos oxygen, ano ba charge ni oxygen? Negative 2, diba? Kapag kinriss-cross natin yan, magiging SN2O4. Ayan, mapupunta dito, tapos mapupunta dito. Yan, tapos kapag sinimplify yan, divide etong dalawa ng 2, magiging SNO2. Ayan, so parehas lang dito. Okay. So, ganun yung gagawin nyo kapag nakita nyo, walang number dito sa tabi ng transition metal. Dapat meron kasi nga negative to si oxygen eh. So, ang gawin nyo lang, sulat nyo lang SN, tapos sabi daw 2 oxygen, so 2 oxygen. Tapos lagay nyo yung oxidation states nila, negative 2, negative 2. Tapos ipag-add nyo, magiging negative 4. And then, iisip kayo ng number na kapag pinag-add sa negative 4, ang kakalabasan is 0. So, yung number na yun is positive 4. So, ibig sabihin, positive 4 yung charge ni SN. Okay. Kaya naging SN positive 4. Kaya naging tin 4 oxide. Okay. Thank you po. Okay, so tama ba tayo? Saan yung mga sagot natin? So, number 1, cobalt 3 oxide. Yan, cobalt 3 oxide. Next naman, manganese 2 chloride. Tama. Vanadium 5 oxide. Tama. Iron 3 nitrate. Tama. Tin 4 oxide. Tama. Ang galing. Okay, so gets naman po. Lalo na dito sa may SNO2. Okay. Next tayo. Yan, naming covalent compounds. So, ito basic lang naman to eh. So, kapag covalent compounds, paano ba masasabing covalent? So, pag covalent, yung parehas na elements, okay, parehas silang non-metal. Unlike sa ionic na yung isa is metal, tas yung isa non-metal. Dito, parehas silang non-metal. So, ano yung rules kapag covalent? Okay. So, kapag covalent, ang tatandaan nyo kapag nagne-name dyan is kapag 1 yung subscript, ang idudugtong nyo sa umpisa or yung prefix, lagay natin, prefix. Okay, yung idudugtong nyo sa umpisa is mono. Yan. Kapag 2 naman, di. Kapag 3, tri. Kapag 4, tetra. Tama, di ba? Tetra. Pag 5, penta. Kapag 6, hexa. Pag 7, hepta. Okay. Pag 8, octa. Pag 9, nona. Pag 10, deka. Okay. So, ganyan yan lang idudugtong nyo sa
mga umpisa ng names. So, dito, try natin. SO2. Bakit may ganyan? Okay, SO2. So, ganyan. Kapag po yung subscript ng first element is wala, o kaya 1 lang, hindi nyo po yan dudugtungan ng mono. Hindi po yan monosulfur. Okay, nagdudugtong lang tayo ng mono kapag yung pangalawang element is 1. Pero kapag yung unang element, isa lang naman, hindi nyo nalalagyan ng mono. So, ilalagay nyo lang is sulfur. Ayan, sulfur. Tapos, dalawa yung oxygen daw. So, ano yung idudugtong? Di. So, magiging dioxide. Okay. Gets naman. Mas madali yan sa ionic compound eh. Okay, next tayo, N2O4. N2O4. Okay. So, ang gagawin dyan, diba 2 yung sa nitrogen? So, ano yung idudugtong? Di. So, di. And then, yung N, ano siya? Nitrogen. So, nitrogen. Okay. And then, ano yung numbers of oxygen? 4. So, ano yung idudugtong? Tetra. Okay. So, magiging tetroxide ata. Tama, di ba? Tetroxide. Okay. Tetroxide. Yan. Okay. So, ganyan po sa N2O4. Tatandaan nyo po kapag yung pag nag-name ng compounds, ang capital lang po yung first word. Yung pangalawa, hindi po yan kinakapital mamalian kayo ni ma'am kapag nilagay nyo ganito. Okay. Dapat hindi ganyan. Dapat small letter lang. Okay. Ganun rin po kapag sa ionic. Basta pag nag-name ng compound, small letter lang yung pangalawang word. Okay. Next tayo, CO. CO. So, ano yung subscript ni C? Isa lang naman, so di tayo magdudugtong ng kahit ano. So, yan is carbon. Tapos, ano subscript ni O? So, may 1 yan. So, ang idudugtong is mono. Tapos, monoxide. Yan. Okay. Ganun lang men. Tapos, bibigay ko na sa inyo tong 24 at 25. So, ano yung sagot kapag PCl5 tsaka Cl2O? So, yung P, di ba, isa lang naman. So, wala nang idudugtong dyan. Tapos yung chlorine, yung may 5. So, ano kaya idudugtong dyan? Lo, ayaw niyo sumagot. Iyak ako. Ganyan kayo Okay, ako na lang sasagot. Ayaw nyo naman eh. Iiyak ako neto. Aray ko! Aray ko. Okay, ano yun? PCl5. Oh, yan. So, si P, wala namang subscript. So, phosphorus lang yan. Tapos, si Cl, may 5 na subscript. So, ang idudugtong is penta. So, phosphorus pentachloride. Yan. Gets naman, di ba? Okay, tapos next Cl2O. Cl2O. So, ano yung subscript ni Cl? 2. So, idudugtong is di. Magiging di, chlorine. Tapos, si O may 1 na nakadikit. So, magiging monoxide. Okay. And yan po yung pangalan niya. Okay, check natin kung tama.
Saan tayo? So, 1 daw sulfur dioxide, tapos dinitrogen tetroxide, tapos carbon monoxide, tapos phosphorus pentachloride, tapos dichlorine monoxide. Ganun lang kadali guys. Ba't di nyo sinagot? Aray ko. Okay. So, next tayo. Yung gagawa naman ng formula. Okay. So, ano daw yung number 1? Dinitrogen. Ba't parang na-example ko na to? O, hindi pa. So, first daw, dinitrogen monoxide. So, yung prefix is di. So, ibig sabihin, yung subscript ni nitrogen is 2. So, magiging N2. Tapos, mono daw kay oxygen. So, ibig sabihin, isa lang yan. So, ang formula niya is N2O. So, dinitrogen monoxide is N2O. Okay? Next naman, diboron trioxide. So, yung boron, may nakadikit na di. So, yung subscript niya is 2. So, ano ba si boron? B lang siya, diba? So, B. Tapos, yung subscript na 2, kasi di. Tapos, trioxide. So, tri yung nakadikit. So, ibig sabihin, 3 yung subscript ni oxygen. So, B2O3. Yan. Next naman, iodine pentafluoride. So, yung iodine, wala namang nakadikit na prefix. So, I lang siya. Tapos, si pentafluoride. So, may penta na nakadikit kay fluorine. So, yung subscript niya is 5. So, IF5 yung formula. Okay. So, next naman, boron trifluoride. Walang nakadikit kay boron. So, B lang siya. Tapos, fluorine, may nakadikit na tri. So, magiging 3 yung subscript niya. Okay. Lang yun. Yan. Tapos, last one, silicon dioxide. Walang nakadikit kay silicon. So, Si lang. Tapos may di na nakadikit kay oxygen or oxide, so magiging O2. Ayan. So check natin kung tama tayo. So 1 N2O, tapos B2O3, tapos IF5, BF3, tapos SiO2. So tama tayo. Okay. Gets naman yung sa covalent compounds. Mas madali yan sa ionic eh. Okay. Next tayo sa naming acids. Okay, so paano ba masasabing acid yung isang compound? So kapag po nakita nyo may hydrogen sa umpisa, automatic acid po yan. Okay? So dito, HCl, HF, HClO, HNO2, H2CO3. So lahat sila may H sa umpisa. So automatic acid sila. Okay? So ganun lang. Tapos, merong dalawang classification yan sa pag-name. So, una, kapag wala kayong nakitang oxygen. Okay? So, kapag wala kayong nakitang oxygen, ang gagawin nyo, yung umpisa lagi ng pangalan is may hydro. Hydro. Tapos, ilalagay nyo yung root. Yung root ng non-metal. And then, yung dulo nung root, okay, dadagdagan nyo ng IC. IC, tapos sa dulo, dadagdagan nyo ng acid. Okay? So, try natin dito. Ito, HCl. So, wala siyang oxygen. So, ito yung i-apply nating rule. So, sabi, yung umpisa daw, lalagyan ng hydro. Wait lang, lagay ko lang, HCl. So, yung umpisa lalagyan ng hydro. Tapos, kukunin nyo yung root. So, ano ba ito? Diba chlorine yan? So, magiging chlor. Yan yung root ni chlorine. Tapos, dudugtungan nyo ng IC. So, magiging hydrochloric. Tapos, dudugtungan nyo ng acid. Yan.
So, ang pangalan ni HCl is hydrochloric acid. Okay, nagets naman po ba? Gets po ba? Wala, sad. Di nyo nagets? Aray nyo. Nuggets naman. Sino yun? Si Dalin ba yun? Ay, basta po ganun lang kapag wala kayong nakita ng oxygen ha. Yung umpisa, hydro, tapos yung non-metal, tapos dudugtungan nyo ng IC, tsaka acid. Kaya naging hydrochloric acid si HCl. Okay, so try natin sa next. HF. Okay? So wala rin siyang oxygen, so i-apply natin itong rule na to. So yung umpisa, hydro. Tapos, yung non-metal naman, so siya si fluorine, so magiging fluor. Ang spell ni fluorine? F-all, yan una, diba? Okay. Fluor. Tapos, dudugtungan nyo ng IC. So, IC, tapos acid. So, acid. So, ang name ni HF is hydrofluoric acid. Okay. So, ganun lang po kapag walang oxygen. Okay. Tapos, next tayo, HClO. So, di ba sinabi ko may dalawang classification? So, yung isa pang classification is kapag may oxygen. Pag may oxygen yung acid. So, ang gagawin nyo lang po, okay, kapag yung, tawag dito, kapag yung katabi ni H is nag-e-end sa ITE. Okay, kapag nag-e-end sa ITE, ang papalitan nyo yung ITE ng OUS. Okay? Tapos, kung yung ending naman is ATE, ang ipapalit nyo is IC. Okay? So, paano ba ito? Kunwari, HClO. Okay? So, ang gagawin nyo, hahanapin nyo kung ano ba yung katabi ni ClO. Ay, ano yung katabi ni H? So, yung katabi ni H, si ClO. So, hahanapin nyo yung name niya ngayon sa periodic table. So, ano ba si ClO? Diba siya si ano? Sorry. Hypochlorite. Ayan, siya yan, diba? Si ClO. Hindi ko alam kung makikita nyo ba. Nakita nyo ba si hypochlorite? Yan, basta yan. So, yan yung name ni ClO. Ngayon, ang sabi sa rule, kapag nag-end daw sa ite, papalitan nyo ng OUS yung dulo. So, imbis na hypochlorite, magiging hypochlorus. Yan, hypochlorus. Tapos, dudugtungan nyo syempre ng acid sa dulo. So, yan yung name ni HClO. Hypochlorous acid. Okay, gets po ba? Gets ba, guys? So, ganun lang yung rule kapag may oxygen. Hanapin nyo lang kung ano yung pangalan ng katabi ni hydrogen and then papalitan nyo yung dulo niya base dito. Kung ITE, papalit nyo OUS. Kung ATE, ipapalit nyo IC. Okay? Kaya naging hypochlorous acid. Okay? So, next tayo. Try natin to. HNO2. Okay, sorry. So, ano ba yung katabi ni H? Si NO2. So, ano ba yung pangalan ni NO2 sa periodic table? Di ba siya si nitrite? Nitrite siya, di ba? So, ano yung sabi sa rule? Kapag nag-end sa ITE, ipapalit OUS. So, yung nitrite magiging nitrous acid. Okay? So, yan po yung name ni HNO2. Gets po ba? Yeah.
Okay. So, next tayo, H2CO3. H2CO3. Yan. So, ano po ba yung katabi ni H? CO3. So, ano ba pangalan ni CO3 sa periodic table? Di ba siya si carbonate? Yan. So, si CO3 siya si carbonate. So, ano yung sabi sa rule? Kapag nag-end sa ATE, ang ipapalit is IC. Okay? So, itong carbonate, papalitan tong ATE, magiging carbonic acid. Okay? Gets naman po ba? Yan. So, ganun lang po kapag nagne-name ng acids. So, pag walang oxygen, ito yung gagamitin na rule. Yan. Tapos kapag may oxygen, ito yung gagamitin na rule. Yan. Pag walang oxygen, laging simula is hydro. Tapos ilalagay nyo yung non-metal, dudugtungan nyo ng IC, tapos acid sa dulo. Ayan. Tapos pag may oxygen, titignan nyo lang yung pangalan ng katabi ni hydrogen. Tapos, depende na lang kung ITE or ATE yung dulo ng name. So, ipapalit nyo is OUS or IC. Okay? Kaya po naging ganyan yung mga names nila. So, check natin kung tama tayo. So, hydrochloric acid, hydrofluoric acid, hypochlorous acid, nitrous acid, and carbonic acid. So, ganun lang po kadali pag sa acids. No? Okay. Next tayo. Ito, gagawa naman ng chemical formula. Okay. So, una tayo, hydrosulfuric acid. So, nag-uumpisa siya sa hydro. Tapos nag-e-end sa IC. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, walang oxygen dito, 'di ba? Kasi nagsimula sa hydro so wala siyang oxygen. So ilalagay nyo ngayon yung symbols nila. Ano ba pag acid? 'Di ba laging may hydrogen? So hydrogen. Tapos sulfur daw. So sulfur. Ngayon hanapin nyo yung charge nila. So si sulfur meron niyang -2 na charge. Tapos si hydrogen +1 yan lagi. Okay, tapos i-criss-cross nyo lang. Okay, maggaganyan lang kayo. So yung H, didikitan niya ng 2 ni S. Tapos yung S, yan. Tapos yung S, ito, mapupunta kay S, yan. Or simply H2S na lang. Yan. So yan po yung name ni hydrosulfuric acid, H2S. Nagets naman po ba kung paano nangyari yun? Okay. So, ganyan lang. Next tayo. Hydrobromic acid. So, nag-uumpisa ulit siya sa hydro. So, yun ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, walang oxygen sa chemical formula niya. So, ngayon, hanapin natin yung symbols. So, laging may H dyan. Tapos, ba't may ganyan? Yan. Tapos, bromine. So, ano ba yung symbol ni bromine? Br, di ba? So, Br. Yan. Tapos, hahanapin nyo ngayon yung oxidation state nila. Si hydrogen, lagi yung +1. Si bromine, ang oxidation state niya or charge is -1. So, kapag nag-criss-cross kayo, magiging HBr. Okay? May invisible na 1 yan. So, yan po yung formula ni hydrobromic acid. Okay? So, ganun lang po pag gagawa ng formula. Ngayon, dito naman, nitric acid. So, hindi siya nag-uumpisa sa hydro. So, ibig sabihin, ang merong oxygen dito sa acid na to. So, ang gagawin nyo, lalagay nyo syempre yung symbol nila. So, H. Tapos, nitric. So,
ano ibig sabihin kapag IC yung dulo? 'Di ba? Kung natatandaan nyo, yung ITE, ang ipapalit is OUS. Yung ATE naman, ang ipapalit is IC. Ngayon, kung nag-end ito sa IC, ano yung name ng katabi ni hydrogen? So, ang katabi ni hydrogen is nitrate, 'di ba? Nitrate kasi IC. So ngayon hahanapin nyo ano yung formula ni nitrate sa periodic table. So yung formula ni nitrate is ano ba? NO3, 'di ba? NO3. Yan. Tapos ang gagawin nyo, hanapin yung oxidation state nila. So si H lagi yung positive 1, si NO3 ano yung oxidation state niya? Negative 1. Yan. So, pag nag-criss-cross kayo, yan, pupunta dito, pupunta dito, ang mangyayari magiging HNO3. Oops, sorry. Yan. And yan po yung formula ni nitric acid. So, nagets naman. Thank you po sa pumalakpak. Okay, yan po yung formula ni nitric acid. So next tayo, perchloric acid. So wala siyang hydro sa umpisa, so ibig sabihin may tawag dito. May oxygen ito sa umpisa. May oxygen ito sa formula. Okay? So gagawin niyo, hanapin niyo yung symbols nila. So laging may hydrogen, 'di ba? And then perchloric. So nag-end ulit sa IC. So ano yung pangalan ng katabi ni hydrogen kung nag-end sa IC? So dito sabi daw 8. So yung perchloric magiging perchlorate. Okay? Tapos hahanapin nyo ngayon kung ano yung symbol ni perchlorate sa periodic table. So ano ba yung formula ni perchlorate? 'Di ba ano siya? ClO4. Nakita nyo ba sa may anions? Nakita nyo po ba yung perchlorate? Amen. Yan. Nakita nyo. Yan. Tapos, hahanapin nyo ngayon yung oxidation state nila. Si hydrogen, positive 1 yan lagi. Si ClO4, ano yung charge niya? Negative 1. Yan. Tapos, kapag nag-criss-cross kayo, magiging HClO4. And yan po yung name ni saan na yun? Perchloric acid. Okay, gets po. Ganun lang guys. Okay. So next tayo, last one. Phosphoric acid. So wala ulit oxygen. Wala ulit hydro. So ibig sabihin may oxygen siya sa formula niya. 'Di ba? So ngayon, lalagay niya yung symbols nila. So laging may hydrogen diyan. Tapos phosphoric daw. So nag-e-end sa IC. So ano ba yung rule kapag sa mga acids na may oxygen? Yung IC is equivalent sa ATE. So yung phosphoric magiging phosphate. Okay? Yan, phosphate po. Yung phosphoric. Ngayon, hanapin nyo ano yung phosphate. So yung phosphate, nasa baba rin yan sa may anions. Ano yung formula? Sige guys, hanapin nyo. Ano yung formula ni phosphate? Pumalakpak lang ang... Alam dito si BP Josh, hello po.
Okay. So, si phosphate, ang kanyang tawag dito, formula is PO4. Okay? Tama, di ba? Phosphate, PO4. Ngayon, pag nakita nyo na yung symbols, lalagay nyo na yung oxidation states nila. Si hydrogen, positive 1. Si PO4, ano siya? Di ba negative 3 yan? Okay? Makikita nyo rin yan dun sa may anion sa pinakababa ng periodic. Okay? Tapos, kapag kayo, crisscross, magiging H3PO4. Yan. And yan po yung chemical formula ni phosphoric acid. Okay? So, gets naman po ba? Masyadong mabilis yung flow natin. Okay. So, check natin kung tama tayo. So, H2S daw. And H2S. Ala. HBr, HNO3, HClO4, tapos H3PO4. So, tama po tayo. So, wala naman po bang tanong so far sa pagne-name ng compounds? Baka may naguguluhan. Wala naman po. Lo, sumagot kayo guys. Wala po bang tanong? Walang tanong? Okay. So, siguro gets niya na. Okay. So, ayan. Ang gagawin natin, 5-minute break muna tayo bago tayo mag-next lesson. So, balik tayo mamayang bandang 9:05. Okay? 5-minute break po muna. Nothing beats a Jet2 holiday. So, yan. Baka merong hindi pa nakakapag-almusal. Kain muna kayo. Tapos balik na lang tayo ng 9:05. Okay? Bruh. Oo, Anjo, 5 minutes lang talaga almusal nyo. Wala kayong no choice. Nothing beats a Jet2 holiday.